ang mga huling sandali bago ang kamatayan. Ilang taon na ang nakalipas. Nakikinig ako sa isang Kristiyanong ministro na nagsasalita tungkol sa kanyang karanasan sa ospital. Nagkaroon siya ng komplikasyon sa kanyang puso at sa panahon ng kanyang patutuo. Sa kanyang pagsubok na naranasan, sinabi niya ang isang bagay na nakita kong kamangha-mangha. Sabi niya, ang tanging pinanghahawakan ko noong nasa ospital ako ay ang matamis na pangalan ni Jesus. Lahat ng kaya kong panghawakan habang nasa ospital ako ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang taong ito ay nasa kanyang kamatayan at ang tanging naiisip niya ay ang pag-ibig ng Diyos. At sinabi niya ang isang pahayag na nananatili sa akin sa loob ng maraming taon. At ang pahayag na ito ay, minahal, minahal, minahal. Oo mga kaibigan, kakantahin mo yan sa iyong kamatayan. Kaya ngayon nais kong ibahagi ang mensaheng ito sa iyo. Kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lagi mong tatandaan, ikaw ay mahal na mahal na mahal. At kakantahin mo rin yan pag ikaw ay nasa iyong kamatayan. Alam mo ba ang isa sa mga dahilan kung bakit alam kong mahal ka ni Jesus? Ay dahil nangaral siya tungkol sa impyerno. Walang sino man sa Biblia ang nangaral patungkol sa impyerno at kasalanan nang higit pa sa ating Panginoong Jesucristo. At iyan ay dahil mahal ka niya. Isang mangaral na nangaral tungkol sa kasalanan at impyerno. At mahal ka niya, kaibigan. Interesado siya sa kung saan ka magpapalipas ng walang hanggan. Si Jesus ay naging interesado sa iyong kaluluwa. Si Jesus noon at ngayon ay interesado sa kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay. Hindi lamang impyerno ang tinutukoy ni Jesus. Inilarawan niya ito ng detalyado. At ang paksa ng impyerno ay hindi komportable para sa mga tao. Ngunit mag-ingat sa mga mangangaral na hindi kailanman binanggit ang kasalanan, pagsisisi o impyerno. Ang ating Panginoon Jesus ay nagsalita patungkol sa kamatayan at ito ay higit pa sa higaan ng kamatayan sapagkat siya ay nagsalita patungkol sa eternity o sa walang hanggan. Nagsalita si Jesus tungkol sa taong mayaman. Si Jesus ay nangaral tungkol sa impyerno nang higit sa sinuman sa Biblia. Bakit? Dahil walang umibig sa mundo ito. Hindi lamang si Jesus ang nagsalita tungkol sa impyerno. Siya rin ay nagsalita tungkol sa langit dahil interesado siya sa kung saan pupunta ang iyong kaluluwa pagkatapos ng buhay na ito. Juan 14 verse 1 to 6. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Oo kaibigan, ngayon ang panalangin ko para sa iyo ngayon ay tunay mo nang nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo upang ikaw din ay kakanta ng ako ay minahal, ako ay minahal, ako ay minahal ni Kristo. Una kaibigan, kailangan mong malaman na ang Diyos ay para sa iyo. Romans 8 verse 31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Kaibigan, una, kailangan maunawaan na ang Diyos ay para sa iyo. Siya ay aktibo na nasa iyong panig. At hindi lang siya ang nasa tabi mo sa buhay na ito, kundi siya ay nasa iyong panig sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay para sa iyo, kaibigan. Ano ang ibig sabihin kapag sinabi kong ang Diyos ay para sa iyo, kaibigan? Ang Diyos ay para sa iyo sa tatlong magkakaibang yugto. Kung ikaw ay may pananampalataya sa Kanya, unang yugto, kasama mo ang Diyos sa buhay na ito. Pangalawang yugto, ang Diyos ay kasama mo kahit sa kamatayan. At sa ikatlong yugto, ang Diyos ay makakasama mo hanggang sa walang hanggan. Kaibigan, mayroon kang Diyos na nakadarama ng iyong sakit. At sino ang nagmamalasakit sa iyo? Walang iba kundi ang ating Diyos.